binasa mo? Psalm 97 to 8. Kailan mo na Ngayon lang po. binigay ni Lord? Amen. Yun yung tuturo natin eh. Hindi ko nga alam sasabihin ko, pero Ano nga ulit yung binasa niya? Saan yun? Ang galing ni Lord yun, no? So bago ko ituro yung 10 Commandments, hindi ko alam kung hindi ko alam na magsasalita ako, hindi ako alam na i-schedule ako ni Pastora itong Sunday na ito. So bago sinabihan ako ni Pastora na mag-preach ako ngayong linggo, ay binigay na sa akin ng Lord yung 10 Commandments. So doon ko na patunayan na ang Diyos talaga ang nagbibigay ng kanyang salita, no? Hindi sa ating sarili na loob. Pakiulit ngayon, tayo'y manalangin. Ating ipikit ang ating mga mata, at yung mo bilang pagrespeto sa ating Diyos na buhay. Aming Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, muli Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito, O Diyos. Kalinaw pa lang ang Panginoon, ang hininga, bagong buhay na pinagkaloob niyo, napakalaking bagay na ito sa amin, O Diyos. Kami nagising na may bagong buhay, O Lord. Doon pa lang agad, salamat ko ng lahat na ito. At maging sa araw na ito, Panginoon, ito'y araw na yung tinalaga para ikaw ay masamba, para maalala namin kayo. Mahandugan ng mga papurit, pagsamba, at makinig ng mga salita. Salamat po sa araw na ito. At ito po kami ngayon, O Diyos, narito sa iyong banal na sambahan upang ikaw ay aming mahandugan nga po ng mga awit na pagsamba, at hindi lamang mahandugan ng mga awit na pagsamba, kundi makinig sa iyong mga salita na aming pong siyang nagsisilbing ilaw sa aming paglakad sa sabi ko ito. Aking pong dalangin, Ama, O Yahweh, aming Diyos, nasamahan niyo nga po kami na ang iyong banal na Espiritu ang siyang magpagturo, siyang magpaunawa sa bawat isa sa amin. Hiniling ko rin po, O Diyos, na buksan mo ang puso ng bawat isa ang pangaunawaan ng mga salita, Panginoon. At salamat po sa mga angel na narito, O Diyos, na sa kasama namin maging inyong presensya. Salamat po, God, nagkakatiwala na namin sa iyo ang gawain ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sabay-sabay tayo. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Yun lang. Amen. Punta na po tayo sa Exodus. Yun po talaga yung ano natin. Ang title ng ating topic ngayon ay 10 Commandments. Sa Exodus chapter 1 verse 17. Sabay-sabay ulit tayo. Ang mga ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpapalaya sa inyo mula sa pagkailibid. Ito yung unang utos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yan yung unang utos. Pangalawang utos, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapagbubughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingit ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salilahi. Ngunit pinapadama ko ang aking pag-ibig sa libong-libong salilahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utusan. Pangatlong utos, huwag niyong gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang sino mang gumagamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan. Yun. Pang-apat na utos, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang iyong mga anak,
mga aliping lalaki o babae, ang iyong mga alagang hayop, di ang mga dayuhang makipamanayam sa iyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa inyo. 4 yon. 5, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupain ito. 6, binigay ko sa inyo Yahweh ang iyong Diyos. 6, huwag kang papatay. 7, huwag kang mangangalunya. 8, huwag kang magnanakaw. 9, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag mong pagnasama maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka o asno, o ang mga pag-aari niya. Last, huwag mong, yun na. Parang naligaw ako, no? Igalang mo yung mga magulang mo, 5 na yun. 5 yun. 1 to 4 yung patungkol sa Diyos. Amen. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Nabubulol ako. Siguro excited na ituro ang 10 Commandments. Siguro lahat dito, alam na ito, no? Yung 10 Commandments. Sino nakakaalam ng 10 Commandments? Sino na nakapanood ito sa sine o TV? Pinapanood ito tuwing mahal na araw. Bukod sa Jesus Nazareth, napapanood din yung 10 Commandments. Sino pa ang nakakabasa ito sa harap ng mga simbahan? Nakikita niyo na ba ito sa harap ng simbahan? Yung 10 Commandments. So, ibig sabihin, bata pa tayo, narinig na natin. Hanggang sa tayo lumaki, nakatuon na o nasa isip na natin yung 10 Commandments. Ganun din po ako nun. Bata pa ako, naririnig ko na ito sa simbahan, sa mga tao. Minsan, nababasa ko ito sa simbahan. Nandun sa harap ng simbahan, yung 10 Commandments. Pag dun sa amin sa Isabela, Ilocano yung nakalagay. Diyan sa Quiapo, Tagalog. Napanood ko na rin po ito sa TV. Hindi lamang po isang beses. Kaya kahit alam ko mga ito, alam ko yung 10 Commandments at yung iba'y kabisado ko, hindi ko ito noon naunawaan o naintindihan. Akala ko ito isang ordinaryong utos lang. Alam ko ito sa Diyos. Kaya lang, binabaliwala ko at sinaseryoso. Alam ko na bawal ganyan, pero yun nga, parang nanturing ko ito isang ordinaryong utos lang, tulad ng utos ng ating mga magulang, maging yung batas ng ating bansang Pilipinas. Ganun po ang pagtingin ko dun sa 10 Commandments. Ngunit, nung naunawaan ko ito, naintindihan, ipinaunawa ito ng Diyos sa akin, na bago po ang aking pananaw o pagtingin dun sa 10 Commandments. Naging seryoso ko at ito'y nagkaroon ako ng pagrespeto at paggalang sa 10 Commandments. Napakahalaga pala ito sa buhay ng tao. Ang 10 Commandments. Sa tulong ng Banal na Espiritu, hindi ko sinasabing perfect ako, pero pinagsusumikapan ko na ito'y masunod. Ano ba ang 10 Commandments? Gaano ba ito kahalaga sa ating buhay? Ang 10 Commandments ba ay nawala na? Wala na itong bisa dahil meron ng Kristo? Kanino ito ibinahagi? Kanino ito ipinadala ng Diyos? Para kanino itong 10 Commandments na ito? Yun po yung mga katanungan na ating sasagutin ngayong umaga. Pagkatapos nagkasala sina Adan at Eva, napahiwalay sila sa Diyos nung sinuway nila ang nag-iisang utos ng Diyos. Sila ay pinalayas sa hati. Nawalay yung relasyon nila sa Diyos. At simula noon, nung nagkasala sila na ang tao ay dapat walang kamatayan, walang kasalanan, walang bahid, walang dungis, banal, ay nagkaroon ng kasalanan nung sinuway nila yung nag-iisang utos ng Diyos. Bukod doon, inuulit ko na pahiwalay sila sa Diyos. At simula noon,
nag-umpisa ng nagkasala ang tao. Lumaganap ang kasalanan sa sanlibutan. Nagsimula nung pinatay, sa pagpatay na sa Bible, pinatay ni Cain yung kanyang kapatid, si Abel. Nagpapatunay na ang tao'y makasalanan at ang mundo'y masama. Bukod nun, from Genesis to 1 to 6, doon, napuno ang Diyos dahil laganap ang kasalanan sa sanlibutan, ang patayan. Hinubog niya ang mundo. Naiwan si Noah, alam niyo yun, baha. Napot ang Diyos sa sanlibutan dahil patuloy sila nagkasala. Hinubog niya sa pamamagitan ng baha. Naiwan na lang si Noah, kanyang asawa, yung tatlo niyang anak, na lalaki at yung kanilang mga asawa. At nagsimula uli ang tao. At dumating yung panahon na tinawag ng Diyos si Abraham. Patuloy ang pagkakasala ng tao. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, doon niya pinangako na pagpapalain niya ang kanyang lahi. At pangako niya na ang kanyang bayan, ang lahi ni Abraham, ang bayan ng Diyos, ay dadalhin niya doon sa lupang pinangako, ang Israel. Pero bago nangyari yun, katakot-takot na mga pagsubok o paghihirap, bagamat sila pinagpapala ng Diyos, si Abraham, si Jacob, si Isaac, si Jose, sa kabila ng sila sinamahan ng Diyos, pinagpala ng Diyos, pero ang dami nilang mga pinagdaan ng mga pagsubok. Hanggang sa bandang huli, ang lahi ni Abraham, ang kanyang mga apo, ay naging alipin ng bansang Ehipto. 400 years sila doon. Narinig ng Diyos ang daing ng mga Israel, ang kanyang bayan doon sa Ehipto. Tinawag niya si Moises. Siya ang ginamit ng Diyos para mapangunahan ang Israel, ang bayan ng Diyos, patungo doon sa bayang lupang pinangako ng Diyos. So bago sila dalhin doon sa lupang iyon na pinangako ng Diyos, ay nagbigay ng Diyos ng kanyang utos o batas sa kanyang bayang Israel sa pamamagitan ni Moises. Kuha niyo? Bago sila mamuhay doon, meron na silang mga alituntunin ng Diyos na dapat sundin sa promise na. At ito nga po, yung 10 Commandments. Bakit may 10 Commandments? Bakit may utos ng Diyos? Katulad ng pagpatay, bawal sa Diyos yan. Kasalanan yan. Kung walang batas, hindi mo alam na kasalanan. Tama? Kaya may batas para ipaalam ng Diyos na kasalanan yan. Kaya sabi niya, huwag kang papatay. Dahil pag ikay ay pumatay, kasalanan yan sa Diyos. Labag yan sa Diyos. Kaya may siyang utos na huwag. Bago sila manirahan noon, ibinigay na yung 10 Commandments, yung mga utos na huwag nilang gawin dahil ito'y kasalanan. May batas na ibinigay ng Diyos sa kanila. Amen? Malamig? Sige. Amen. So, bago sila pumunta doon, ibinigay na ng Diyos sa Israel ang 10 Commandments. Dito po nag-umpisa, dito nang galing ang 10 Commandments. Amen? Ngayon, ang 10 Commandments ay nahahati sa dalawa. 10 Commandments. Alam niyo ba yan? Yung 1 to 4 ay patungkol sa relasyon mo sa Diyos. Ang 5 to 10 ay patungkol naman sa relasyon natin sa tao. Kung ano, may dalawa. Nahahati sa dalawa yung 10 Commandments. Yung 1 to 4 ay naukol sa Diyos. Patungkol sa Kanya. Ito ang mga bagay na dapat niyong gawin. Yung 1 to 4. Yung 5 to 10 ay patungkol sa atin. So bago tayo pumunta sa 1 to 4, gusto ko muna tututok muna tayo dito sa 5 to 10. Sige? Sa 12 na yan yata, Judis. Ito na. Ito na. Sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ina
Sa gayon, mabubuhay ka ng matagal sa lupain ibinibigay sa iyo ni Yahweh na yung Diyos. Utos ito ng Diyos sa atin, kapwa. At ang unang-unang utos niya sa atin ay yung igalang ang ating ama at ina. Pag naroon na kayo, ito ang gagawin nyo. Unang-una, igalang mo ang iyong ama at ina. E paano kung hindi mo iginalang ang iyong ama at ina? Kasalanan yun. Tama? Buhay nyo? Ang hindi gumagalang sa magulang ay isang kasalanan. Ang hindi gumagalang sa nanay at tatay natin ay paglabag sa utos ng Diyos. Buhay nyo? Amen. Hindi po galing sa akin ito. Sa Diyos. Kung wala kang respeto sa mga magulang mo, kung sinasagot mo ang mga magulang mo, lumabag ka na sa batas ng Diyos at ito ay isang kasalanan na. Dami-dami ngayon mga anak, titigas ng ulo, walang respeto. Ang paggalang ay kakakibat na dito ang pagrespeto, pagmamahal sa mga magulang. Tama? Nakuha niyo yung message? Kala natin, ganun lang ha? Pag nakikita natin nire-respeto, ginagalang, o ang ginamahal ng ating mga magulang, ay paglabag na sa utos ng Diyos. So ang nais ng Diyos sa mga Israelita, kanino ba lang sa Israelita ba lang to? Hindi sa atin. Ang nais ng Diyos sa atin, respect them. Mahalin natin, igalang natin, at irespeto ang ating mga magulang. Utos yan ng Diyos. At ito lang yung utos na mayroong kalakip na pangako. Hahaba daw ang ating buhay. Delikado. Ang daming mga kabataan pala ngayon, delikado. Paano natin ginagalang ating mga magulang? Sundin natin sila. Respetuhin. Mahalin. Amen? Amen. Amen. Pangalawang pang-anim na utos, sa tao muna tayo, wag kang papatay. Tama nga naman. Dito sa, ang Diyos may batas siya na magpapatay. Dito sa mundo, may batas din tayo tulad dito sa Pilipinas. Pag tayo'y pumatay, pananabutan natin ito at makukulong. Amen? Ganun din ang Diyos, may batas din siya. Pag tayo'y papatay, meron din tayong pananabutan sa Diyos. Dahil ito'y kasalanan. Ano ko na lang, shortcut ko na lang kasi meron pa ako 2 oras. Huwag kang mangalunya. Saan to? Sa mga hindi pa nag-asawa, sa mga may binata na may asawa, babae na may asawa, tapos sa may asawa, ito yung pangangalunya. Batas yan ng Diyos. Huwag kang magnakaw. Eh, paano kung nangungubit ka? Pag nanakaw pa rin yun. Tama? So, hindi lamang literal na nanakaw pa isang bagay, ang gustong mangyari dito, ang gusto ng Diyos, baging sa pangungubit. Pag nanakaw pa rin yun. Sige? Doon ako mag-concentrate sa apat eh. Huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ano yun? Minsan nangyayari ito sa batas natin, may mga kaso. Ang ginagawa ng mga mayayaman ay pumakausap sila o binabayaran nila yung mga tao para maging saksi. Oo, nandito siya noon, wala siya noon sa lugar na yun nung siya pinatay. Kitang-kita ko, pero binayaran siya. Yan yun. Huwag ka maging saksi. Tapos, Huwag mong pagnasamaangkin ang sambahayanan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang anak o babae, mga baka o asno, ang anumang pag-aaral niya. Ano yun? Mapupagnasahan daw yung asawa ng iba, yung mga kanyang mga pag-aari, mga hayop. Yun yung isang batas. No? Sana bibigyan pa ako ni Lord ng pagkakataon na
ipaliwanag ito. Ang daming kapaliwanagan ito. Kaya, ang gusto ko lang itiin ngayong umaga ay yung 1 to 4. Sige? So, ito yung batas ng Diyos patungkol sa ating kapwa. Mahalin, ibigin, irespeto, igalang ang ating mga magulang. Ano yung pang-anim? Huwag papatay, huwag mangulinya, huwag magnakaw, huwag sasaksi na walang katotohanan, at huwag pagnasahan na ang kininyong sa bahayan ng ating kapwa, yung kanyang asawa, yung kanyang mga alagang hayop. Sa 1 to 4 tayo, dito ko gusto pidiin. Ito ang mahalaga. Ito yung binasa ko, pangalawang utos yan. Pero ang pinakamahalagang utos ng Diyos ay patungkol sa Kanya. Amen? Balik tayo din sa 1. Ito na nung panahon na yon, si Moises ay nakipag-usap sa Diyos. Sinawag siya ng Diyos para makipag-usap din sa mundo. 40 days. 40 days si Moises doon sa bundok at kinausap siya ng Diyos. At dito, pagbaba ni Moises, dala-dala na niya yung 10 Commandments. Nasa bato yun. Ang Diyos mismo ang nag-ukit nun. Dala-dala niya yung 10 Commandments. Tinipon niya yung bayang Israel. Tinipon niya ito ni Moises, milyon ng tao nun, at nagsalita siya doon sa harap ng mga Israelita. Kasama ang kulog at kidlat. Ibig sabihin, habang binabasa ni Moises yung 10 Commandments, andun ang Diyos. Nandun sa paligid nila. Kaya yung mga Israelita, kung pagpapatuloy natin, ayaw nilang lumapit kay Moises. Naririnig nila yung tahundong ng kulog. Takot na takot sila. At ito ang sabi ng Diyos sa kanila. Ang lahat na ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpapalaya sa iyo mula sa pagkakailitig. Sinabi niya ito. Si Moises ang nagsabi nito sa mga Israelita. Naroon sila sa malayo. Takot ng takot, nanginginig. Dahil kumukulo at kumikidlad nung panahon na yun. Habang binabasa ni Moises yung 10 Commandments. Ito yung unang utos niya para sa kanya. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban lang sa akin. Yan yung utos ng Diyos sa mga Israelita. Pagdating nyo yun, dito pa lang, huwag na kayo magkaroon ng ibang Diyos. Maliban lang sa akin. Wala nyo? Yung unang utos? Alam nyo, bago sila umalis sa Ehipto, katakot-takot nakakababalaghan ang ginawa ni Yahweh doon sa Ehipto. Nakita, naranasan ng mga Israelita, hindi lamang mga Israelita, kundi mga Ehipto, kung sino si Yahweh. Hinati niya ang dagat. Nagpadala siya ng mga katakot-takot na mga salot sa Ehipto na nakita ito ng mga Israelita. Dito nagpakilala si Yahweh na siya ay Diyos. Nag-iisang Diyos. Noon, bago sila pinalaya, ang tao ay sumasamba sila sa iba't ibang Diyos. Sa araw, sa buwan, sa rebunto, si Baal. Ganun ang tao noon. Ngunit, hindi nakita ng mga Israelita o mga tao na ang mga ito'y gumawa ng kababalaghan. At dito, bago sila kinuha ng Diyos sa pinalaya ng Diyos sa Ehipto, papunta Israel, ipinakita nila Yahweh kung sino siya. Isang makapangyarihang Diyos na siya lamang ang nakakagawa ng mga ganitong himala, ang paghati sa dagat, yung kanilang paglakad papunta ng Promised Land, bagamat inabot sila ng 40 years, merong ulap. Bagamat yung ilang na yun ay walang mga puno, pero nakaagapay sa kanila yung ulap para hindi sila mainitan. Pag-gising sa umaga, meron na silang pagkain. Pagdating sa gabi, merong haliging apoy na nagsisilbang ilaw nila. Nakita nila kung sino si Yahweh. Kaya sinabi niya, ako si Yahweh. Ano? Ako si Yahweh. Wala nang iba. Kaya ako lamang ang dapat
dapat nyong sambahin. Amen? Amen. Yan. Kayo, napatunayan nyo. Isa lang ang Diyos. Sino ba si Yahweh? Jeremiah. Bukod dun sa gumawa siya ng kababalaghan, tuna lang, ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha. Yun. Muli nagpayag si Yahweh kay Jeremiah, samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha, humugis, nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Si Yahweh na ating Diyos, ang siyang lumikha ng lahat at pati tayo. Siya ang nagbibigay ng ating mga hininga. Kaya ang nais niya, siya lamang. Wala nang iba. Sa panahon natin ngayon, sa India, dami nilang Diyos. Sa Japan, ang Diyos nila araw. Yung iba, tao. Sa India, iba-iba eh. May hayop, may araw. At dito din sa atin. May mga anito, baghala. Sabi nga ng Panginoon, ito yung katotohanan. Ito yung katotohanan. Isa lang dapat ang ating sasambahin. Pag tayo'y sumamba sa iba, maliban kay Yahweh, paglabag na ito sa utos ng Diyos. Kasalanan na ito. Amen? Amen. Isaiah 45. Verse 18. Supporting verse. Si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at manatili at mainam na itirahan. Siya ang may sabing, ako si Yahweh at wala nang ibang Diyos. Amen? Ang Diyos mismo ang nagsabi nito. Ang Diyos, kaya na sinabing, ako lamang ang sasambahin nyo, pero dito, sa pangalawang utos, matindi ang parusa sa gumagawa niya. Pag yunuyukuran pa daw natin yung Diyos-Diyosan, para na sa natin, kunwari ako, yunuyukuran ko yung imahe, sinasamba, ang mangyayari sa akin, ako, yung anak ko, yung apo ko, yung apu-apuhan ko, ay merong sumpa. Ayaw ng Diyos, kinapupuutan niya ang taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Utos ito ng Diyos. Alam niyo, ito isang katotohanan, ano? Kaya nagrebelte si Satanas. Alam niyo ba si Satanas? Dati isa siyang song leader sa langit. Sa mga tawag nun, may tawag sa kanya eh. Nandun ba yun pa? Sa Esker, Kerubin. Siya yung leader, siya yung nangunguna sa pag-worship sa Diyos. Kaya lang si Satanas, meron siyang pagnanasa, gusto niyang agawin ang trono ng Diyos. Gusto niyang siya ang maghari sa mundo. Kaya nakahikayat siya ng 1/3 of angel. Sa Bible yan. Kaya lang, siyempre, matatalo mo ba ang naglikha sa iyo? Hindi siya nagwagi. Kaya tinapon siya dito sa mundo. Ang nais ni Satanas ay sambahin siya. Itong pagsambang ito ay gawain na ng ating mga ninuno na hindi naman itinuro ng Diyos. Inilagay lang ng Diyos sa isip ng tao, kaya lumikha sila ng sa mga bagay para sambahin ang rebulto. Nagtagumpay dito si Satanas. Bakit? Sa pamamagitan ng rebulto, sinasamba mo ang tiyan. Kuhan nyo? Na ang nais ng Diyos ay siya lamang ang sasambahin. Paano natin sambahin ng Diyos? Imahe? Meron akong sabi niya, yun daw lang ay isang pag-alala lang sa Panginoong Yesus. Tama? Kaya,
Sinasamba siya kasi yun yung itsura. Kaya sinasamba niya nilulupuran. Anong sabi sa John 4:24? Anong sabi doon? Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ano ba ang Diyos? Espiritu, hindi nakikita. Hindi mo siya kailangang sambahin. Kahit saan ka. Kasi Espiritu siya, hindi nakikita. So, hindi natin siya sambahin sa isang rebulto, kundi sa Espiritu. Dito, pwede pa lang. Sa CR, sa kwarto, pwede natin sambahin ng Diyos. Dahil siya yung Espiritu. Siya yung nasa lahat ng tao. Hindi siya naglulugar sa langit. Nasa lahat siya. Sabi nga sa Jeremiah 23:23, ako'y Diyos na nasa lahat ng tao. Hindi ako naglulugar sa isang lugar naman. Walang makakalihim sa akin. Ako'y nasa langit, nasa lupa. So kung gusto natin sambahin ng Diyos, hindi na natin kailangan pumunta doon. Dito pa lang, nasa daan ka pa lang, pwede siyang sambahin kasi siya ay Espiritu. Siya ay nasa lahat ng tao. Pag tinawag mong pangalan na may mga panahon na merong pagkakataon na may pangyayari na hindi maganda, doon pa lang. Pwede ka nang nag-thank you ka dahil niligtas ka ng Diyos, doon pa lang. Pwede ka nang lumuhod sa Diyos na hindi nakikita at sambahin doon sa ginawa sa inyo noong oras na yun. Amen? Kayo pumansin. At papunta na tayo sa pag-ibig. Ngayon, may gusto na ako'y papakitaan. Sige, yung original na eto, dito tayo ha. Pero ano, no? Eto. Ito kumpleto. I am the Lord your God, you shall have no strange God before me. You shall not take the name of the Lord. Remember the Sabbath, honor your father. Tingnan nyo ha, pansinin natin. Doon sa ano mamaya ha. Itong 1 to 3, itong nababasa natin sa harap ng simbahan, sa harap ng simbahan, 1 to 3 lang ang nakasulat. May nawawala. Pero dito, 4 hanggang 10. Pero dun sa original, ang patungkol sa Diyos ay 4. Tama? Nakukuha nyo? Pero dito sa simbahan, sa harap ng simbahan, yung patungkol sa Diyos ay 3 lang. May nawawala. Pero doon sa patungkol sa tao ay naging 7. Sige, pansinin nyo kung ano yung kulang. Eto, sige, ano mo dun sa original, Denise? Yung isa. Anong nawawala dito sa patungkol sa Diyos? Huwag kang sasamba sa Diyos. Diyos ang meron. Kuha nyo? Dito, tama, huwag mong igalang mo yung ama ina, 4. Huwag kang papatay, meron. Huwag kang makiapit, meron. Nakuha nyo? Sige, balik tayo doon sa unang, yung original na commandments. Yan. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Unang utos. Ito ang nawawala. Nilagtawan nila yan. Sige, punta mo sa 5. At ang sunod sa huwag mo lang, sige, dito na. Saan yung Sige pa, 7. Ito na agad. Napansin nyo? Meron silang inalis. Pagdating sa 17, sige, 17, ito, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, meron yan. Kaya lang, itong last na ginawa nilang dalawa, huwag mong pagnasahan o mangkin ng sambahayan ng iyong kapwa. Hinati nila sa kanyang asawa, tapos 9 ito, sa 10, sa mga kayo na magbigay kayo na mag-isip kung bakit tinanggal nila yun. Meron silang iniiwasan. Pero hindi dapat natin tanggalin yun. Yan ang utos ng Diyos.
nakakapangilabot ang gagawa nun. Diyos mismo ang nagsabi, kinapupuutan ko ang gumagawa nun. Yun ang tinanggal nila, na yun ang kinagisnan natin, na ginagawa natin, ang katotohanan ay labag sa Diyos at kasalanan. Amen? Papunta naman tayo ngayon sa New Testament. Ang tanong ko kanina, ang utos ba'y nawala? Ito bang 10 Commandments ng Diyos ito'y nawala? Wala na ba itong pisa? Nung dumating si Jesus? Mateo, yun is 5 verse. Nung nandito si Jesus, huwag niyo akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Na parito ako upang hindi ipawalang bisa, kundi ang mga yun ay upang tuparin at ipaliwanag. Hindi nawawalang 10 Commandments. Andun pa rin. Ang igalang mo, yung mga magulang, yun is Mateo 22. Nagtitipon-tipon ng mga Parisiyo nang nabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Sadusyo. Isa sa kanila na dalubhasa at kautusan ng Hudyo ay nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sige. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang iyong Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa inyong sarili. Sa dalawang ito, utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Yung 10 utos, pagdating ni Jesus, naging 2 na lang. Pero, yung pa rin ang kabuuan. Bakit? Ganito po yun. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Tama? Tama. At yun ang sinunod ng mga Israelita hanggang sa dumating si Jesus. Sinusunod nila yung 10 Commandments. Ito yung maging batayan para makapunta sa kaharian ng Diyos. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa ibang salin, dumating ang pag-ibig. Dito sa salin ng ibang salin, ang sabi dito ay, gusto kong i-dig ito para mas maunawaan natin. Sabi dito sa 1:17, si John ang sumulat dito, si John the Beloved. Isa ito ang John, napakasarap basahin kasi ang isinusulat ni John ay mismong nakita niya nung nandito si Jesus. Walang labis, walang kulang. Sina Mateo, ay kumuha lang sila ng merong sinuro sila. Pero si John, nasaksihan niya mismo si Jesus. Kaya ito yung sabi ni John. Kasi siya yung nakakita Siya yung nakasama ni Jesus. Sabi dito, dumating sapagkat ibinigay ng kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Pag-ibig, sa ibang salin, yung kagandahang loob ay pag-ibig. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo, mga kapatid. Tunay nga po na napakahirap sundin ang kautusan. Amen? Amen. 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 Ang hirap. Kung ibabatay natin ngayon, napakahirap sundin yung pagsamba sa Diyos, yung pagpatay, yung pangangalo niya, pagnanakaw. Ang hirap sundin, lalo na yung pagrespeto at pagmamahal sa mga magulang. Pero ito ang sikreto. Ibinigay ng Diyos ang kautusan kay Moises, ngunit ang pag-ibig ay binigay ng Diyos kay Kristo Jesus. Ganito yun. Yung 10 Commandments napunta sa dalawa, ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, buong puso, pagkaluluwa, at pag-iisip. At ibigin mo yung kapwa, ibigin ang iyong kapwa
tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ganito po yun. Nung wala pang Kristo sa ating buhay, hiwalay tayo sa Diyos, ang naghahari sa atin ay kasalanan, kasamaan. Amen? Ganito ba tayo doon? Ngunit, nung tinanggap natin, narinig natin mabuting balita, pasya tayo at tanggapin si Jesus Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, ito na. Sumasa atin si Jesus. Amen? Pag sumasa atin si Jesus, anong meron sa Kanya? Pag-ibig. Dati wala tayong pag-ibig. Nung dumating sa buhay natin si Jesus, meron na tayo pag-ibig. Ano ba ang unang-unang kaloob ng Banal na Espiritu sa atin? Di ba sumasa atin ng Holy Spirit? Love. Love. Kaya, nagagawa na natin ang kautusan dahil meron na tayong pag-ibig. Nasa atin na si Kristo, dapat makita natin yon. Kaya makikita mo sa isang kaya yung utos ng Diyos ngayon ay hindi na mahirap sundin kasi nasa atin na ang pag-ibig, nasa atin na ang Diyos.